April 15, Monday, April 15, 2024. So, nakapag-shot tayo kagabi, medyo hingal-hingal. Hinihingal ako masyado. Bali, ang topic natin ngayon tungkol sa palalabasin ko lang yung mga kriminal dito sa atin, mga kriminal na to. Kahapon gumawa ako ng random na YouTube. Hindi naman ako nagbibideo doon sa bahay. Ayoko nagbibideo doon. Bali nagpakala tayo, pinaalam ko yung mga saan nanggagaling yung mga pondo. So ngayon, gagawin natin, gagawin natin buo. May mga ebidensya na nakasama yung mga sinabi ko kahapon tungkol sa pondo ng pera na ibinibigay dito sa mga kriminal na to. Nung nasa pinagtipunan pa ako, may narinig ako doon. Nandun ako, malapit lang ako kila Congressman. Malapit lang ako kila Congressman Ferrer. Doon kala Ate Rose. Nandun lang ako banda. Bali, may narinig ako doon na may binibigay na pondo. At ang pagkakarinig ko, para sa akin din daw yun. Yung pondong yun. Wala akong nahawakan na pera dito. Yung pondo na yun na sinasabi. Yung pagkakarinig kong yun, ang pera daw na yun ay para sa akin din daw. Kahit piso, wala akong kinuhang pera doon. Nakakuha nyo. Ngayon ang sabi ko kahapon, na ilabas natin yung mga video ng mga binabayarang tao dito. Bali, nung nagkagulo kami ni Maylene doon, nakalimutan ko niya ako dito. Nung nagkagulo kami doon, yung nanay ko, si Maylene, binayaran sila doon. Ewan ko kasama nanay ko. Sabi nung tao doon na gawin yung lahat, babayaran naman namin. So ganito kagarapal itong mga animal na to dito sa Cavite. Hindi ko alam kung sino ang nagbabayad sa kanila. Kaninong pera galing ang pondong yun. Hindi ko alam kung kaninong pera, kung kaninong pondo galing yung ibinibigay sa mga kriminal na to. Tapos gusto kong, kasi ang nangyayari dito, ang mga kalabang ko mga kapitbahay din. Tulad din nung nandito ako sa bukid, ang mga gumagalit sa akin dito lang dyan, sila Kuya Dani. Tapos dito, yung nagtatanim dyan ng mga waray noon, sila Noel, mga kasama niya, makakalabang ko. Ang pagkakarinig ko, inutusan daw yon ni Kuya Dani dahil sila daw ang nag-uusap nun. Kalimitan sila nag-uusap dyan, mga waray magkakasama. Tapos madami. Hindi, kaya nga gusto kong sabihin sa inyo,
Kasi kaya ako sinasabi to na in case na may mangyari sa akin dito, patayin nyo yung mga kriminal na sinasabi. Nagkakaintindihan ba tayo? Kasi kung sabi ko nga nung una, kung legal ang mga to, naandyan ang mga pulis, naandyan ang mga sundalo, naandyan ang mga barangay, naandyan lahat. Anong ikakaso nila sa akin dito? Ang ginagawa ng mga gagong to ay gawan ako ng kaso dito sa Cavite. Gawan ako ng gulo dito sa Cavite. Yun ang gusto nilang gawin sa akin dito. Kaya nga gusto kong malaman kung kanino nang gagaling ang pondo, kay congressman ba, kay mayor ba, kay governor ba, o sa presidente. Kaninong pondo galing ang binibigay niya sa mga tao dito. Marami, nako, sabi ko sa inyo. Kahit nanay ko, nakakaaway ko. Magkakaaway kami dahil sabi ko nga sa inyo, may napaka-imposible na may something doon na pati nanay ko napapagalaw nila. Kasi ang dating sa akin nito, okay lang na siguro baka ganun ang mangyari. Napatayin ako dito. Tapos, ang gagawin nila, kung ano yung pinanghahawakan natin dito, baka may something na ganun na gusto nila. Para daw, may narinig na ako dati niyan eh. Para daw hindi na magkasala. Ganito kasi raulo itong mga gagong to. Ganito kabaliw yung mga gagong. Para daw hindi na ako hindi ako para hindi tayo magkasala o baka kung anong gawin ko diyan o kung ano. Parang ganun yata. May pera ka na, solve pa ang kaso. Ganon ang dating sa akin. Kasi sa totoo lang, sa kalagayan ko dito, anytime, hindi ako may paglagyan sa tao. Ganon ang kalagayan. Kasi tulong-tulong na sila. Bali, ang naririnig ko doon, mga taga Channel 7, yun lagi naririnig ko. Hindi ko naman alam kung totoo yung naandun nga ba talaga yung mga taga Channel 7 eh. Mga dating daan, dapat ang kalabang ko lang dito eh, mga iglesia ni Cristo, mga iglesia ni Manalo. Kundi ang kalabang ko dito ay isang buo na. Mga dating daan, mga publiko, doon mga kapitbahay namin, mga sibilyan. Mga sibilyan ang ginagamit nilang kriminal na binibigyan nila ng pondo. Sabi nga nila, sabi nung naririnig ko doon, magpapasaksak daw. Ano bang klase ng kabaliwan itong mga to? Ano bang klaseng baliw na itong mga siraulong to? Dahil lang sa pera, sa malaking pera na nakapondo. Kasi nga sabi nga nung taong yun na narinig ko sa labas, ano man ang mangyari, babayaran namin kayo. Yun ang narinig ko sa labas. Kaya gusto kong malaman kung sino ang taong yun, saan galing ang pondong yun. Dahil ang ginagawa niyang kriminal dito, yung mga sibilyan, mga bata, mga matatanda, lahat ng edad, sila ang ginagawa nilang kriminal laban sa akin.
Kasi nga dahil sa malaking perang pabuya rito, dahil sa malaking pera na meron dito, yun ang habol nila doon. Kaya gusto kong sa mga tropa ng Troj, sa mga followers ng The Rock of Jesus Christ, hindi naman ako papayag na ganun-ganun na lang, na napakalaki ng pinatunayan ko sa bansa, napakalaki ng pinanghawakan ko sa bansa, napakalaki na hindi nyo kayang bayaran ang kung ano ang meron sa bansa. Hindi naman ako papayag na kung madisgrasya man ako na ganun-ganun na lang. Kaya binibiling ko sa inyo na kung sino-sino yung mga kriminal na yan, patayin nyo. Huwag nyo sanang, kasi sabi ko nga noon, hindi yan, walang pinagkaiba yan sa mga hitman. Hindi yan iba sa mga hitman na nagpapatay ng tao. Ang ginamit ng mga gagong to, mga sibilyan na tao dito. Totoo ba ang sinasabi ko o hindi? Kaya nga, hindi ko rin alam kung, kasi dito narinig ko dyan sa Rincon, kadadating ko lang. Maingay na agad sila doon, naririnig ko na agad sila doon. Kasi nga nakikita nila ako sa satellite na ginagamit nila sa akin. Binababoy, tinatarantado nila ako doon. Sinisistema nila ako doon, lahat ng tulog ko, pag-ihi ko, pagtae ko. Lahat ng mga yon sinisistema ako ng mga gagawin yan. Hanggang sa mangyari na ako naman ang di na makapagpigil para tumira sa kanila. Ngayon, siyempre nga at walang nakikita, walang gustong maglabas ng video yun na pinalalabas ko sa publiko. Kasi nga mapakalaking pera pala ang meron dito. Para lang madisgrasya ako o mahuli ako o kung ano man ang hindi pabor sa akin. So napakalaki pala. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, naku po, kahit magkakapatid, kahit magkakamag-anak yan, basta usapang pera, sabi ko sa inyo, may nagpapatayan pa. Totoo ba? Hindi. Totoo ba yung sinabi ko? Hindi. Basta usapang pera, sabihin na natin usapang lupa, may nagpapatayan sa pera. Kaya pinaalam ko sa inyo, binibiling ko sa inyo, baka kung merong mangyari man sa akin na anytime na hindi ko alam, kasi hindi ko naman masasabi kung kailan o anong oras tayo titira, kung anong tao lang tayo na hindi natin napipigilan sarili natin. So kung mangyari man yun, patayin nyo yung taong yun. Kasi sabi ko sa inyo, napakabigat ng kalagayan ko dito. Antakin nyo, para din daw sa akin. Narinig ko doon kala Congressman, para din daw sa akin daw yun. Yung pondong yun, para din daw sa akin. Ni piso wala akong kinuha doon. Kaya hindi lang siguro, sabi ko nga sa inyo, kung tumatanggap kayo ng milyon, ang cheap nyo naman, hampas lupa kayo, barya. 1 milyon, barya yon. 1 bilyon, baka sabihin mong barya pa. Doon sa inuutang ng mga nababalitaan kong inuutang ng mga iglesyang yan, sa mga
sa mga bangko. Hindi lang milyon, bilyon. May 5 billion na nababasa ko sa Facebook. So sasabihin ko sa inyo, kung tumatanggap kayo ng milyon, bilyon, barya yun. Napakabarya nun. Kaya nga, ang bigat dito sa Bagtas, halos lahat, ginagago ko dun sa hindi naman lahat. May mga gago na lumalapit sa akin dyan. Hindi ko lang matsyempuhan eh. Meron dun yung kanina, muntik na. Talagang inabno-abno ko dun sa yung mga babae dun. Nilapitan ko. Kasi nung timang na sinasabi mo. Yung isa gusto kong kumprontahin eh. Sino abnormal na sinasabi mo? Gusto kong patayin eh. Kaso, niisip ko yung pag gumalaw tayo ng isang galaw, sigurado may isang malaking mangyayari. At hindi magiging pabor sa akin yun. Kasi sigurado, hindi ko alam kasi sabi ko nga sa inyo, kung may malaking pera dito, hindi natin basta-basta makikita o malalaman kung sino makakakampi natin dito. Ang hirap kasi unang-una pera ang pinagagana ng kalaban. Kung nagbigay ng bilyon dyan sa Bagtas, sabihin na natin 1 bilyon, napakadali lang magbigay ng tigi 1 milyon sa mga tao doon. Tama ba ako? Ilang milyon ba meron sa 1 bilyon? Bigyan mo lang ng, sabihin na natin 100,000 tuwan-tuwa na yan eh. Diba? Kaya sasabihin ko sa inyo, alamin nyo kung saan nanggagaling ang pondo, alamin nyo kung saan nanggaling lahat ang perang yon. Ilalabas natin yung mga kriminal na to. Umaga't gabi nandun sila. Kahit tanongin mo si Kuya Danny, nung nandito ako sa bukid, naandyan yung mga baliw na yan. Umaga't gabi, nakaabang sa akin yung mga gagong yan. Gusto kong alamin nyo kung sino-sino sila, patayin nyo. Kung sino-sino mga yan. Kasi gusto kong gawa ng palabas ng mga gagong to. Na ang lalabas, ako pa ang nangaway. Ako ang nanggulo. Ganon ang gustong palabas. Okay mga brad, 16 minutes, 18 minutes. Bali malinaw na ba? Sinabi ko sa inyo na alamin nyo saan ang gagaling ang pondong yon. Kaninong peras? Galing ba sa GMA? Galing ba sa ABS-CBN? Galing ba sa Iglesia ni Cristo? Galing ba dito sa kay Mayor? Galing ba kay Congressman? Galing ba sa barangay? Alamin nyo kung saan nanggagaling ang pondo. Ganun lang naman kasimple. Pagkatapos nun, yung mga tao naman ang kumuha ng pondong yun. Mapapatay ko sila sa inyo. Alamin nyo. Kung patatantyahin kita, yung 1 bilyon ba, yung ba ang katapat ko? Yung 1 bilyon ba na pera, yung ba ang katapat ko? Yung ba ang pambayad sa akin? Yung ba ang buhay ko? Sa 1 bilyon, putang ina mo. Sa 1 bilyon na isang kasaysayan sa isang bansa, ang nagbigay kasaysayan sa isang bansa, 1 bilyon. Ang buhay ko, arwi, putang ina.
Teka, kuha lang tayo sigarilyo. Tatanungin ko kayo, yung buhay ba natin tapat lang ng 1,000,000? Binabayaran lang ng 1,000,000? Yung ba ang buhay natin? O, tanungin ko ulit kayo. Yung 1,000,000,000 ba, yun ba ang pambayad sa buhay ko? Ba, putang ina. Yun lang pala ang, yun lang pala presyo ko. Naku po. Kaya aalamin nyo kung sino-sino mga tauhan nila dyan sa labas, kung sino, saan ang galing ang pera, sino ang pinagalaw nila sa pamamagitan ng perang yun. Doon kila Lydia, unang-una yung nag-away kami ni Maylin, tawag siya kay Lydia. Ti Lydia, tawag siya doon. Kaya alam ko na agad kung sino ang mga tauhan niya doon. Doon sa lugar na yon. Dito sa bunga, nako, ganun din. Diyan naman dito sa MM, kila Kakang Masyo. May iglesia naman na nandun. Kaya nga sabi ko kahapon dun sa video, paano natin bababuyin ng mga gago to? Kasi wala naman akong satellite para makita sila. So, mga hampas lupa, mahirap dukha. Yun lang ang masasabi ko sa mga gago. Para sila yung, siyempre, pag pera na ang pinag-usapan, kahit kumain ka ng tae, walang problema. Hindi ko kaya yun. Totoo, hindi. Siguro kung sabihin na natin itong mga pinuno dito sa Cavite, kung gobernador ba, congressman ba, mayor ba, kapitan ba, pag binigyan siya ng tae doon, kainin mo yan, bibigyan kita ng 1,000,000,000, kakainin mo. Oh, pera-pera na labanan. Di ba ganun yun? Totoo ba? Hindi. Katulad kay Wawawi, pinagmumukha kang doon sa mga showtime, sa mga talk show. Nagmumukha kang tanga, bibigyan kita ng pera mamaya. Ako, okay lang naman sa akin yung ganun. Pero sa lugar ko, sa sitwasyon ko ngayon, hindi ko pwedeng gawin yun. Kasi ikakasira yun ang pagkatao ko sa pinanghahawakan ko. Totoo ba? Hindi. Kaya nga sabi ko dito sa mga gagon to, napakahampas lupa nyo naman. Butang ng mga mukhang pera kayo. Sa bagay, hindi ko rin naman sila masisisi kasi pera na nga naman yun. Hindi ko alam kung magkano, sa bawat tinirhan ko dito, hindi ko alam kung magkano pondo, pera ang binigay dyan sa mga barangay. Dito sa Bunga, dito sa Santol, dito sa Tansa, dito sa Bagtas, sa Pinagtipunan, Tapya. Hindi ko alam kung magkano pera, gaano kalaking pera meron doon. Putang na, di ba nangutang nga si Duterte ng trilyon-trilyon? So ilang bilyon sa 1 trilyon? Ilang bilyon sa 1 trilyon? Meron tayong 1,000, di ba? 1,000 bilyon sa 1 trilyon. Di ba?
So mani lang kung magbigay siya ng pondo dito para lang ipatira ako dito. Dahil sabi ko nga, kung legal ka, tumira ka dyan. Muha ka ng mga pulis. Kunin mo barangay, kung sino-sino dyan. Kasi ang kalabang ko rito, mga GMA daw kuno nandyan. Mga dating daan, may Iglesia ni Cristo. Napakalaki. Kaya nga kung sasabihin kung ako uhulihin dyan, kung merong mga taong ano dyan, sigurado, wala na ako pagdating sa batas. Kaya nagpapakalat na agad ako bago pa man mangyari. Kung kumbaga paulit-ulit na nangyayari to. Hindi to yung first time, kundi ilang beses nang nangyayari to. Itong gulo na ginagawa ng mga gamit to. Malaki yata ang bigayan ngayon, kaya siguro magulong ngayon doon sa Bagnas. Malaki yata ang bigayan ngayon. Kasi kahit dito nagbabike ako, may siraulong motor dyan, nakasingle, sasabayan ako, pariringgan ako doon. Hindi yung first time, kundi ilang beses nangyayari yun doon ba ngayon. So ibig sabihin, merong patimbre dito sa akin. May patimbre sa TV, may patimbre sa radyo, may patimbre sa akin dito. So ganun lang mga brad. Tapos sa mga tropa, meron pa tayong chance na kasi yung pondo natin hindi pa ganoon sapat para makaalis tayo. Hindi ko lang, kaya natataranta tong mga gagong to. Kasi siguro kasi alam nilang kumikita ako. May kinikita ako kahit papaano. Nag-iipon ako, kahit papaano nakakapagtabi tayo. Kaya siguro baliw na baliw itong mga to. Baliw na baliw itong mga to para sa plano nila. Kung ano man ang gawin nila para ipitin ako. Napakalaking pondo meron. Ang laki siguro. Ganun lang. Tsaka kunin nyo yung pangalan, yung taong nagbabayad doon, yung nagbibigay ng pera. Sabi niya, napakayabang kasi. Lintik ang yabang, sabi niya. Kahit anong mangyari, babayaran namin kayo. Yun ang na-record ko pa yata yun eh. Hindi ko lang alam kung saan. Hindi ko na matatandaan, dami kong nire-record lagi. Halos oras-oras nagre-record ako, nagvo-voice record ako. Hindi ko alam kung na-record ko yun. Kahit anong mangyari, babayaran namin kayo. So kahit may magkapatayan kami doon, bayad yun. Katulad ni Maylin, binayaran sila doon. Kasama din nata yung nanay ko doon na binigyan ng pera. Hindi ko alam. Pero yun ang paniwari ko. Alamin yung mabuti para ilabas natin yung mga kriminal. Sabi ko nga sa inyo, ang topic natin, ilalabas natin yung mga kriminal. Para mailabas natin yung mga kriminal na to. Okay? Magda 30 minutes na. So, andali no, napakasimple. Kasi alam nyo, madali kayong makakakuha ng balita agad. Madali kayong makaka-pick up agad ng mga chismis dyan sa labas. Kasi bulgaran. Wala nang taguan to. Kasi noon, huwag kayong maingay. Hindi pwede sa akin yun. Nag-iingay ako, mag-iingay din sila. Ngayon, madali kayong makakakuha ng balita kung totoo ang pondong yun na binibigay niyan. Diyan. Diba? So, napakadaling kumuha ng balita agad.
Kahit puntahan nyo lahat ng mga na puntahan nyo yung mga natirahan ko dito, makakuha agad kayo ng balita. Makakuha agad kayo ng info kung sino nagpapatira sa amin dito. Luging-lugi ako, putang na, napakarami. Wala ako kahit isang baril. Bumili na ako sa Lazada kahit papaano ng panabla, kahit papaano makakatabla. Nagpalasada na ako, talagang hinanda ko yan. Kaya sabi ko kahit man lang isang baril magkaroon ako. Kasi luging-lugi ako, napakarami ng mga animal na to. Na wala namang kwenta sa bansang to. May kwenta ba yung mga putang inang yan? May inambag ba yan mga putang inang yan dito sa bansa? Diba? Tapos ako ipapatira dito dyan sa mga basurang yan. Putang ina. Kung may pera ako dito, meron na akong kapangyarihan, pababaon ko ng buhay ang mga putang inang yan. Hindi ako nagbibiro, basta maabot ko lang yun. Pag nakuha ko ang kapangyarihan na yun, makapwesto tayo na maganda, pababaon ko ng buhay ang mga putang inang yan. May pakinabang pa sila sa lupa, gawing pataba. Okay, sa susunod na lang ulit. Napakadali ng task, napakadali ng pinagagawa ko sa inyo. Wala kayong hirap. Napakadali lang nun. Alamin nyo, patayin nyo. Ganun kasimple. Next time na ulit.